Dumako tayo sa pangalawang issue, mga bossing. BP Sara ulit, no? So ngayon mga kababayan, nasa social media po, no? Na siyempre malapit na po ang 2025 election, mga bossing. Ang paghahanda po sa isang eleksyon, eh, kumbaga, hindi naman po, 3 months na lang, tatakbo ka ba o hindi? O ano, 2 buwan na lang, saka ka maghahanda, hindi po. Mahina po o kumbaga, sapat lang ang 1 taon dyan, mga bossing, para paghandaan. So, nagkakausap-usap na nga po, mga bossing, di ba? Nagkakausap-usap na po. At partido sa partido, mukhang, no? Mukhang hindi nababanggit po yung partido ni BP Sara Duterte. Kung di ako nagkakamali, mga boss chief amo sir, di ba HNP to, hugpong ng pagbabago, mga kababayan? Sabi ko parang iba yung mga nakakausap nila at hindi ito yung partido ng ating vice-presidente. Siguro mga kababayan, no? Dito ko talagang napatunayan, mga bossing, wala, ano na, gibang-giba na talaga ang unit team. Sasabihin ng iba, ngayon mo lang napatunayan, matagal nang giba. Eh, kumbaga, ito na din po talaga, mga bossing, yung mismong proof, no? Na talagang wala watak-watak na talaga mga bossing Siguro nakita din ng ating presidente at kasama po nung mga yuhu! Sabi ni Boss Mike Cervera, ayan, suportahan niyo po ang channel niya, mga kababayan. Siguro po, mga kababayan, no? Watak-watak na po talaga at nakikita ng gobyerno ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino na iba na po ang lakad nitong mga ito. Mga bossing, iba na po ang mga lakad nitong mga to. No, sabi, bakit pa natin i-endorse yan kung sakali? Local party at ang HNP, hindi national party. Sabi ni L. Dameg, ang HNP ay local party at hindi national party. O yan. Pero, mga kababayan, tipo bang parang hindi na di siguro sa 2028, no? Mukhang hindi na i-endorso si BP Sara Duterte, mga kababayan. Sabihin na natin, hindi 2025, 2028. Mga bossing, syempre ganyan din po yan, no? Pag pangpanguluhan naman po, kung 1 taon, mahina yon. Kulang yung panahon na yon. Diba? Kailangan umaabot yan. Yung iba nga kapag katapos pa lang ng eleksyon, kunyari ito 2022, katatapos lang ng eleksyon, tapos magpapabango na yan. Para po paghahanda sa buong Pilipinas na ipaalam na sila ay tumatakbo bilang kandidato, no, sa pagka-presidente. O malaman, ito kumikilos ito. Ito talagang kumikilos ito. Ito madaming proyektong ginagawa ito. Ito talagang tumutulong sa mamamayang Pilipino. Itong tao na to talagang, kumbaga, year by year, tumatakbo, nakikilala at nakikilala. Okay yan. Hindi nakaposisyon yan o hindi nakapwesto sa gobyerno yan pero tumutulong sa mamamayang Pilipino. So, alam niyan magpatakbo ng gobyerno. So, dapat nating iboto. Pero ngayon po, mga kababayan, ramdam na ramdam ko, mukhang iba. Meron pang nakakakita mga bossing, magkasama si Senator Rapi Tulfo at ang ating presidente, mga boss. Which is, hindi naman natin pwedeng sabihin dahil sa simpleng litrato na yun, yun na yung i-endorso, mga kababayan. Pero ang ramdam ko po, na mukhang yung unit team, no, wala na po talaga. Talagang 100% na dissolved na. Pero kung sakali na magkabuo ulit at magkaayos, edi okay, walang problema. Pero ramdam ko na mukhang malabo ng suportahan. Kung makikita nyo naman po di ba? Unang-una, si BP Sara, mga kababayan. Hindi mo malaman kung ano yung stand niya sa West Philippine Sea. Hindi mo alam kung kasama ba o katulong ng presidente about sa West Philippine Sea. Pangalawa po, mga bossing, dito na lang po sa mga mautog rally nila, dito na lang po sa mga bagong Pilipinas rally, mga bossing. Di po ba? O kinaumagahan, nasa bagong Pilipinas, o kinahapunan, nasa bagong Pilipinas rally. Mamayang gabi, nandun na sa mautog rally. Kumokontra na sa gobyerno.
kahit po hindi nagsalita ang Vice Presidente, no, doon sa mga rally na yan, yung pagpunta mo pa lang, mga kababayan, doon sa mismong rally, eh ang ibig sabihin na po nun, eh pagsuporta, no? Ang ibig sabihin na po doon, kung ano yung isinisigaw nyo dyan, eh suportado ko, sabi ni Boss Mike. Nag-like na ako, boss, amo, bata mo ako. Sige nga, nasan yung screenshot? O ginawa ko sa iyo kahapon yan, sinend ko sa iyo yung screenshot ko, Hindi po, suportahan niyo po ang channel niya, si Boss Mike Cervera. Ayan, Mike Cervera Vlog. Road to 100,000 na din po yan, mga kababayan. No? Kawawa naman si PBBM, sabi ni Arden Luzande. No? Grabe, di malaman sino ang pagkakatiwalaan. Totoo, mga bossing. Pero ako, matalino yan tao na yan. Ramdam ko na po, no, na alam niya na yung mga nangyayari. Alam na niya yung mga nagpapasikot-sikot, yung mga kesyo sumisip-sip na lang, nagpapabango na lang. Kasi ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno ngayon at kay PBBM, mga bossing, mataas po eh. Kaya etong mga politiko na iba, mga kababayan, eh talagang magpapabango at sisip-sip. Pero siyempre, ramdam ng ating Pangulo kung sino yung mga totoo dyan at kung sino yung mga paano lang, pa-effect lang, mga bossing. Kaya nandyan si FL. Ayan, totoo po, mga kababayan. Eh, minamasama nung iba. Sabi nung iba, wala namang ano yan Wala namang posisyon yan para magpatakbo ng ating bayan, mga kababayan. Biruin mo pati yung pagiging, alam niyo na yung duty ng mag-asawa o yung duty ng asawa nila para sa asawa nila na ilayo doon sa mga masasamang tao, mga bossing, eh sinasakop pa din po nila. Hindi dapat ginagawa ng FL yan. Ganun. Sabi ni Easy, "Hoy Mark, ano ba yan? Matatapos na naman ang live." Sabi ni Easy, "Hindi pa. Mahaba pa ito." Sige, pustahan tayo. Pustahan tayo, Ma'am Chris Rose. Abot tayo ng 2 oras dito sa live, ano? Pustahan tayo? 2 oras tayong aabot dito sa live? Kaya ang nakikita ko, mga bossing, siguro kailangan nila ng humanap ng yung talagang mas maigi na mai-endorso na talagang makakapagpatulong sa pagpabilis, no, ng pag-unlad ng ating bayan, mga bossing. Eh kasi parang ang nangyayari po ngayon, mga bossing, eh kumbaga, alam niyo yung nakaraan, mga kababayan, yung nakaraan na kumbaga Duterte at saka VP Leni. Yun, kumbaga magkaiba ang way ng presidente at vice presidente, mga kababayan. Kaya talagang na-stuck tayo, pati status ko nung sa West Philippine Sea, stuck po, mga bossing. Stuck din po to. Nasaan na ba yung susunod kong topic? Kasi sinusulat ko po yung mga topic natin, 5 po, hindi naman kagaya itong channel natin nung channel ni Maharlika, mga kababayan, no? Na yung kay Maharlika 1 oras pero paulit-ulit lang po iyon. So ngayon 10 minutes kada isang kada isang topic, mga bossing.